Pag-usapan pa natin ang mga patahian sa Kamaning Market kasama si Mobile Journal RR Tubise. Abay, RR, yung mga nag-file ng COC, nitong mga nakaraang araw, mukhang dito nagpatahi Formal ng kanilang formal attire, no? Itong patahian sa Kamuning, paano mo natagpuan? Paano mo na-discover? Pops, kasi sa social media, maraming mga influencers yung nagpapakita, pumupunta pa sila ng Vietnam, Thailand para magpatahi ng custom-made na suit. Tapos naisip ko, baka meron bang version nito sa Pilipinas? So nag-browse ako, true enough, meron nga. So dito sa Metro Manila, ang tawag nga natin dito sa Kamuning Public Market is yung textile and fashion capital of Quezon City. So yun Mahusay, yung nakita natin. Paano ro ba nagsimula? Ano bang history nitong mga patahian dyan sa Kamuning? Pops, yung mga patahian sa Kamuning, actually, nag-start siya nung 1940s. 1940s pa. So, nag-umpisa siya nung tinayo yung unang simbahan sa Quezon, doon sa area na yun, sa Quezon City, which is yung Sacred Heart. And then, sa unang misa nung Sacred Heart Parish, nagkaroon ng, kumbaga, mga tindero. Tapos mga tindero, doon nagtayo sila ng mga booth nila. Tapos kasama na doon yung mga nagtitinda ng mga tela. So dumami na lamang ng dumami through the years. Dumami through the years. Tapos doon na nagpupuntahan ngayon yung mga tao, especially yung mga taga Quezon City. Etong si Tatay Oka ay 3 dekada na, no, na nakapwesto dyan sa Kamuning. Yung ibang pwesto, may mas matatanda pa ba dyan? Pops, ayun, kung 30s, ititrace natin, kailan lang nag-umpisa si Tatay Oka. Pero sabi nga ni Tatay Oka, mas marami pa raw talagang mas matagal sa kanya. Lalo na kung sabi nga nung history, 1940s. 70 plus kasi, Pops, yung textile and then yung tailoring shops dyan. So actually, sabi nga nung mga guard, bakal lagpas 100 pa. So marami sa kanila yung talagang more than 30 years, dekada na talaga yung tinagal. Yung mga patahian ay nandyan, nakapwesto, pero may source din ba nung telang gagamitin? Yung tatahiin? Pops, dyan sa Kamuning Public Market, nandyan na lahat. Kompleto? Kompleto na. Nandyan yung mga raw materials, nandyan din. And then, pero mostly talaga dyan is yung craftsmanship. Nandyan yung mga mananahi talaga. Gaano kadali puntahan itong Kamuning Market, itong mga patahian na ito? Yes, ayun, Pops. Actually, ni-note natin yan. Kasi ako nagmotor lang ako papunta dyan. So, ito, ang nakita Mahirap ba hanapin yan? Madali lang actually, Pops. So, from Cubao MRT, baba lang sila doon sa Cubao, sa MRT, and then Aurora Boulevard, lakad lang sila. And then, meron na sila makikita mga jeep na dadaan papunta sa Kamuning Market. And then, bababa lang sila ng E-Road and then, ayun na. Tapos, meron din mga jeep from Project 2 and Project 3. Tapos, dumadaan din doon sa Kamuning Public Market. Ayun, ang Divisoria kilala rin na sa mga ganyang mga patahian. Anong pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawa? Pops, actually, yun nga Saan mas mura? Kung talagang quality ang pag-uusapan, tapos kung price yung pag-uusapan, masasabi ko na mas mura and worth it yung price sa Kamuning. Kasi sa Divisoria, nandun mostly yung raw materials eh. Mura talaga ang mura tela. talaga ang tela. Pero kung yung mga taga Kamuning, yung mga mananahi dito, yung mga raw materials nila, galing din naman yung iba sa Divisoria din. Pero kumbaga yung labor, yung craftsmanship, yung talagang pulidong paggawa, talagang dito sa Kamuning ang puntahan nila. Tumirada, ha? Yes. Okay, yung halimbawa magpaparush ka, no, may a-attend ka halimbawa ng kasal. Kaya ba nila? Or magfa-file ng COC. Magpa-file ng COC. Mabilisan din, last minute. Kaya ba nilang tumira ng gano'n? Yes, Pops. Actually, mas mahal siguro. Mas mahal lang. Kailangan lang nila magdagdag ng a few thousands, ilang pesos sa labor, pero kaya nila, yun nga, as fast as 1 week. Siguro yung iba kaya pa nga ng 5 days, Pops. Pero ito nga nakausap natin sila Tatay Oka, pati yung mga anak niya, yung pamilya nila. Gumagawa rin sila hindi lang ng mga terno, hindi lang nung gumagawa ng suits, meron silang mga barong din. Meron din silang ready-made na barong. Ready-made na mga barong. At meron din custom-made din. Nakita ko, nagpapasukat ka, RR. Mukhang may pupuntahan kang kasal. O nahuli ka lang sa pag-file ng COC? Nahuli lang, Pops. Kasi lagi akong na-invite, Pops, na kumanta sa mga wedding. So might as well... dapat pala nagsasample ka dito. Next time, Pops. So might as well magpagawa na talaga ng suit para sa mga future occasions.
Pag nakuha mo yung bagong suit mo, magpapasample kami. Maraming salamat, Mobile Journal, RR Tubise.